Alam mo ba na pwede mong gamiting pang vision o map hack ang ibon ni Parsa kahit malayo ito sa'yo? Mas maliit nga ba ang tsansa na matamaan ng skill ang mga skin ni Parsa na mas maliit ang ibon kaysa sa mga skin na tila ba ay mas malaki? Ang cooldown ng passive ni Parsa ay 8 seconds to 5 seconds. So yung passive ni Parsa guys ay yung tumutuka si Very sa kalaban. So sa early game, 8 seconds pa ang cooldown yan bago mo magamit ulit. Pero kapag late game na habang nile-level up mo ang iyong ultimate, mas bibilis din ang cooldown ng passive mo na 5 seconds na lang tuwing late game. Fun fact number 2, kahit meron kang passive, pero pagka-atake mo, ikaw ay nag-ibon agad. Mawawala yung passive mo at hindi tatama sa kalaban. O ayan, slow motion natin. Nag-basic attack ako. Palipad na sana yung ibon papunta sa kanya, pero dahil ako ay nag-fourth skill, hindi natuloy yung ibon sa kanya. So sayang yung damage na nakabase pa naman sana sa target's max HP, kaya kahit sa makunat na kalaban, masakit yan. Fun fact number 3, alam mo ba na kapag malayo si Very sa'yo, hindi gagana ang passive mo? Halimbawa, nag-ultimate ka, tapos nag-TP si Louie palayo. So ang mangyayari, yung ibon mo ay nasa top pero ikaw ay nasa mid lane na. Kahit active na or 5 seconds na ang lumipas, kahit atakihin mo ang kalaban, hindi tutuka si Very kasi malayo pa siya. Kailangan makalipad muna siya pabalik sa'yo bago gumana ang passive mo. Fun fact number 4, habang pabalik si Very sa'yo, makakapagbigay siya ng vision sa mga madadaanan niya. Kahit yung mga nasa bush nga ay mare-reveal pa rin ni Very basta dumaan din siya doon sa bush na yon. Ayun no, na-reveal si Chu sa bush. Dito nga guys, iniskilan ko yung kalaban tapos sumakay ako kay Johnson. Kaya yung ibon ko ay naiwan. Pero mapapakita dito na lahat ng nadadaanan niya ay nare-reveal niya sa mapa. Dito nga nadaanan niya yung Yin at na-reveal niya ito. Kahit malayo ako sa kanya.